All of us have stories to tell. We seek the truth, but oftentimes, we're becoming more confused. We want answers. Stories of the unknown, the dark, and the weird. Stories from the Great White North and from all over the world. Come join us as we seek the truth. Find the answers, discover the mysteries, and face our fears. This is The Stories Canada Podcast. Listen now for free. Episodes now available to Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, and wherever you listen to your podcast. Hello? Hello? Podcast Network Asia. This episode may include topics, references, or discussions around sexual assault, domestic violence, stalking, physical violence, or subject matters that may be disturbing to some of our listeners. We do acknowledge that this content may be difficult. We also encourage you to care for your safety and well-being. With us being stuck at home, most of us have gotten bored of scrolling through our social media. Same people on our feeds, same ganaps, same everything. Sometimes, I find myself staying all day long with my two favorite apps, Netflix and YouTube. Have a social media break and grab yourself a snack with Globe Prepaid's Go Plus 99. With just 99 pesos, you can now have 16 gigabytes of data to start your binge watching and own the moment with the data of your choice. With Go Plus 99 with Go Watch, you can get a total of 16 gigabytes of data. That's 8 gigabytes for all the sites to do what you need, like listen to this podcast. And 8 gigabytes of data for apps that you love. At di lang yan, you can get unlimited text to all networks for 7 days. Register to Go Plus 99 via the new Globe One app or GCash or dial *143 number sign on your phone. Break free from your daily grind with Globe Prepaid's Go Plus 99 Go Watch promo. Stories Philippines Podcast. Hey guys, isang magandang gabi. Ako ang inyong host, Paul, at ito ang Stories Philippines Podcast. Bilang selebrasyon sa ating Halo Week ng Podcast Network Asia, hatid namin ng isang napaka-espesyal na episode ngayong gabi. At para simulan ang ating kwento, ating tungayan ang istorya ng White Lady sa Luwakan Road, dito lamang sa Baguio City. Ang lungsod ng Baguio ay isang first-class, highly urbanized city sa Hilagang Luzon sa Pilipinas. May taas itong humigit kumulang 5,100 na talampakan na naaayon para sa paglaki at pagdami ng mga pine tree at mga halamang namumulaklak. Ang Baguio ay tinuturing na summer capital of the Philippines. Ang pangalang Baguio ay hango sa salitang Ibaloy na Baguio na ang ibig sabihin ay lumot. Linggo ng gabi, mag-alas 8 na, umuulan, madilim at malamig ang paligid. Kagagaling lang ni na Abby at Gino sa Philippine Military Academy o PMA upang dalawin si Gian. Sila ang tumatayong foster parent ng Ilocanong binata na tubong Isabela. Kasalukuyan nilang binabaybay ang Luwakan Road. Susunod nilang pupuntahan ang kanilang anak na babae na nasa Cardinal Cardigan Hall, isang ladies dormitory ng Universidad ng St. Louis.
Ang Luwakan Road ay isa sa maayos na daanan ng mga motorista patungo sa Luwakan Airport, malapit sa PMA. At madadaanan kapag patungo ka sa Session Road na siyang sentro ng lungsod ng Baguio. Alam ng lahat ang tungkol sa mga kwento ng White Lady na nagpapakita sa kalyeng madilim, ngunit hindi naniniwala sina Abby at Gino rito. Subalit ang gabing iyon ay lubhang kakaiba sa mga gabing kanilang binabaybayang Luwakan Road. Tahimik ang paligid at walang katao-tao. Pagliko ni Gino, biglang pinanlamigan ng buong katawan si Abby. May babaeng pumapara sa sasakyan nila. Umiiyak ito na parang humihingi ng tulong. Hinawakan niya ang braso ni Gino. "Ihinto mo! Tulungan natin! Kawawa naman!" wika ni Abby. Paghinto ng kanilang sasakyan, binuksan ni Abby ang bintana upang yayain ng babaeng sumakay sa likuran ng kanilang sasakyan. Ngunit paglingon niya, ay nawala na lang ng parang bula ang babae. Tiningnan nila ang paligid, ngunit wala ito sa kahit saang mangdako. Nang mapatingin si Gino sa side mirror ng kotse, ay nakita niya ang babae na nasa bandang likuran ng kanilang sasakyan at nakalutang sa hangin. Matapos ang ilang sandali, ay bigla rin itong naglaho. "Oh my God! Let's get out of here!" wika ni Gino. Dali-daling pinatakbo ni Gino ang kanilang sasakyan. Parang tumindig ang mga buhok niya sa batok. Malamig at butil-butil na pawis ang nagsimulang lumabas sa kanyang katawan. Natakot siyang lumingon upang tingnan kung nandoon pa ang babae. Walang imikan ang mag-asawa habang binabaybay ang kalye. Bumusina ng bumusina si Gino. Naka-hazard light na rin ang kanilang sasakyan. Animoy may emergency ng mga oras na iyon. Naisip niya ang mga sabi ng matatanda na kailangang mag-ingay para maitaboy ang masamang espiritu. Nang may makasalubong silang bus sa sasakyan ng mga PMAer na pabalik na sa akademya, at kasunod noon ay may isang taxi silang nakasalubong. Noon pa lamang nawala ang parang nakakakilabot na pakiramdam ni Gino sa paligid. May kasama na sila sa daan. "Bakit?" pagtataka ni Abby. Kahit pa ramdam din niya ang takot ng mga oras na iyon. Bigla siyang lumitaw sa likod ng kotse. "I saw her." Tapos bigla rin siyang nawala. "The story is true. May White Lady nga sa Luwakan Road." Huminto lamang sila nang makarating sila sa Baguio Country Club. Nagkatinginan ng mag-asawa at napailing si Gino. Sinasabing ang White Lady ay gawa-gawa lamang ng matatanda roon na ayaw sa maraming dayo na umakyat ng Baguio tuwing mainit ang panahon. Ngunit para sa mag-asawang Abby at Gino, ang kwento tungkol sa White Lady ng Luwakan Road ay totoo. Oops, wait muna tayo sa kwentuhan at takutan at pakinggan muna natin ang mensahe mula sa ating sponsor, Globe. Sobrang stressful talaga when you do things without getting a break. Buti na lang, with Globe Prepaid's Go Plus 99, you can register to Go Watch and start grinding to finish your favorite TV series on Netflix, YouTube, Viu, iWantTFC, or even G-Movies. Go Plus 99 with Go Watch lets you get a total of 16 gigabytes of data. That's 8 gigabytes for all the sites to do what you need, like listening to this podcast, and 8 gigabytes of data for apps that you love. You can also get unlimited text to all networks, valid for 7 days. Register now to Go Plus 99 via the new Globe One app or GCash, or dial *143 number sign on your phone.
Register to Globe Prepaid's Go Plus 99 now and start seizing the moment. At balik na tayo sa kwentuhan. Dito lamang sa Stories Philippines Podcast. Thanks, Globe! Ang aking unang panaginip ay about sa lolo ko. Kamamatay lang niya nitong May. Sobrang takot ako sa multo at alam yun ng lolo ko. Pero bakit sa akin siya nagpaparamdam? Ako kasi ang pinakaduwag sa aming magpipinsan. Unang panaginip ko sa kanya 2 days after ng libing ay nagpakita siya sa aking panaginip. Nagbilin siya na itago lahat ng gamit niya, especially yung cup niya. Kami lang ni mama ang nakakita sa kanya. Nakaupo lang siya, nakatungo, hindi nagsasalita. After nun, nagising ako. Pangalawang panaginip ko naman ay mga bandang August. Pauwi na ako galing sa kabilang barangay. Naglalakad ako noon, tapos dumaan siya, nagmamaneho ng tricycle. Buhay na buhay sa panaginip ko. Nakatitig lang siya sa akin habang nagmamaneho. As in, yung titig niya, napaka-creepy. After nun, nag-iba yung panaginip ko. Nasa bahay na kami pero iba yung itsura ng bahay. Tinatawag niya yung name ko. Nene, Nene, huwag mo akong iwan. Yan yung pinakatumatak sa akin. Pero hindi ako nakinig. Nagpumilit siyang bumaba pero wala. Nahulog siya mula sa bintana sa 2nd floor. Pagtingin ko sa kanya, patay na siya. Ayun, nagising na ako. Pangatlong panaginip, September ito. Buhay na naman siya. At bumangon siya noon sa higaan. Tapos, dire-diretso sa kusina. Hindi siya nagsasalita. Parang totoo ang lahat. Pang-apat na panaginip ko naman ay malapit na ang undas nung napanaginipan ko siya. October yon. Patay na siya pero nasa bahay lang siya. Doon nakahiga. Then buong family kaming dumalaw sa kanya. After nun, nagising ako. Panglimang panaginip, hindi na about sa lolo ko. Pero sa akin. October ko ito napanaginipan. Kasama ko si mama. Then, naglalakad kami hanggang sa biglang nabangga ako ng bus. Tumalsik ako. After nun, nagising ako. Pang-anim na panaginip ay tungkol naman sa lola ko. November ko siya napanaginipan. Nasa loob siya ng kabaong. Last na panaginip ko naman ay nitong November. About siya sa 2 online seller na kakilala ko. Ninakawan sila at pinatay. Hindi ko po alam kung bakit ganito ang mga panaginip ko. Pero nakakatakot. Sobrang nakakatakot po. Sa mga nanonood ng TV at mahilig manood kay Maring Jessica Soho, alam nyo ba ang episode na may rebultong umiilaw daw ang mukha? May kwento kung bakit walang paranormal investigator na pinakita doon. Hindi naman laging si Paring Ed ang kinukuha nila para mag-imbestiga. Kumukuha din sila ng ibang katulad ng grupo ko. Oo, isa ako sa nag-iimbestiga doon. Hayaan niyong ikwento ko ang totoong nangyari. Last year, minessage ako ng isang researcher ng show nila sa aking page at kailangan daw nila ng mag-iimbestiga tungkol sa isang rebulto na umiilaw ang mukha sa probinsya ng Quezon. Siyempre ako naman, hindi ako basta-basta tumatanggap ng TV appearances pag hindi interesting ang subject at kung alam ko na mawawalan lang ng silbi ang pag-iimbestiga namin. Kaya nung sinabi sa akin ang subject, pumayag ako. Besides, pangalawang beses na nila akong naimbitahan. Unang-una sa Manila City Hall, yung mga kapwa ko admin na may ability din,
Kung hindi sila busy ay ayaw nilang sumama dahil na-turn off sila dahil sa resulta ng investigasyon namin sa isang Halloween special nila. Halos kasi scripted lahat. Ginawa ko, nag-message ako sa GC namin at humanap ng isang may kakayahan. At nahanap ko nga itong si Ron na available that time. Si Ron ay isang wikan o may alam sa pangkukulam. Nag-usap kami na sa Cubao ang meeting place at doon kami kukuhain ng service ng network. Una akong dumating sa venue at sumakay na ako habang hinihintay si Ron. Pagkadating ni Ron ay umalis kami agad-agad dahil mahaba-habang biyahe ang gagawin namin. Biruin mo, kailangan naming dumaan ng Rizal bago makarating ng Quezon. Habang nasa biyahe ay tinatanong ko ang mga kasama sa service na mga magsiset up ng camera kung ano ang reaction nila sa kapalpakan ni Paring Ed. Natatawa sila pero sabi nila ay di sila naniniwala. Ako naman ay pinaliwanag ko sa kanila na kaming mga paranormal investigator ay napapahiya kay Paring Ed dahil sa kapalpakan niya. Sinabi ko na ang paranormal investigation ay parang pag-iimbestiga din ng isang tunay na scene of the crime. Dapat bago magbigay ng conclusion ay dapat may basehan ang mga sinasabi at hindi sariling pananaw lang. Dapat may magkakonektang ebidensya. Bumiyahe din yata kami ng 5 oras papunta kasama na doon ang paghinto namin para kumain sa isang fast food chain na sagot ng kanilang show. Tanghali na nang dumating kami sa venue. Pagkadating namin ay kinausap ko agad ang researcher ng programa at tinanong sa kabuuan ng kwento. Sabi lang niya ay viral daw sa buong bayan ang kwento. Hindi naman kami agad nakapasok sa bahay ng subject dahil magsiset up pa ng camera. Bawal daw kami makita sa camera dahil hinihintay nilang maghimala ang Santo Niño. Bukod pa roon, may nagbi-videoke at hindi nila ma-interview ang may-ari ng rebulto dahil maririnig sa background ang kumakanta. Kaya napag-isipan namin ni Ron na mag-survey muna sa mga bahay-bahay. Naglakad kami para na rin mamili ng pagkain at maghanap ng iba pang alternatibong gamit sa pag-iimbestiga. Habang namimili sa tindahan ay nagtanong na din kami sa tindera kung alam nila ang kwento. Hindi daw. Nakailang tanong na din kami hanggang sa mga street sweeper kung alam nila ang kwento tungkol sa mahimalang Santo Niño. Hindi rin daw nila alam. Nagulat na lang daw sila na may van ng network sa lugar nila. Pero wala naman daw kumalat na ganung kwento. Doon na ako nagduda. Isa na naman yata ito na scripted na kwento nila. Hindi ko sinasabi na scripted ang show. Maaring sa mismong nagpadala ng kwento o pwede ding pareho. Bilang isang paranormal investigator, naniniwala din naman ako sa mga himala at milagro gaya ng mga estatwa o rebultong gumagalaw o nagliliwanag. Pero bago ito tawaging paranormal, kailangan hindi ito kayang ipaliwanag ng siyensya. Noong nasa biyahe pa lang kami ay napag-usapan na namin ni Ron na pwedeng ang pagliliwanag ng mukha ng ninyo ay isang natural na phenomenon. Maaring galing sa sinag ng araw ang liwanag at nag-refract sa katawan ng rebulto na maaring acrylic ang ginamit na pangpintura sa katawan na nagiging sanhi ng pagliliwanag nito. Sinabi ni Ron na kailangan naming makita ang rebulto at kung sakaling makita ang loob ng katawan nito. Sinabi ko naman, bago maghimala ang rebulto ay kailangan itong maging isang host ng isang espiritong papasok dito bago ito makagawa ng himala. Kaya kahit matagal, naghintay kami na makapasok sa bahay para makita kung may butas sa bubong o pader na maaaring mapasukan ng liwanag ng araw o kung totoo ngang may presensya ng mahimalang espiritu. Magdidilim na nang makapasok kami sa bahay. Kinailangan pang humingi ng tulong sa barangay para lang pigilan ang mga lasing sa pagkakantahan.
Kung hindi ko pa sinabi na humingi na ng tulong sa barangay, palagay ko ay haabutin pa kami ng madaling araw. Una naming ginawa ay ang pag-i-interview sa nakatira sa bahay. Sinabi niya na hindi sa kanya ang Santo Niño at bago lang siya tumira doon. Namatay na daw kasi ang asawa ng may-ari ng bahay na kapatid naman niya. At nakulong naman daw ang kapatid niya, mismong yung ini-interview. Kaya siya muna ang naatasang magbantay sa bahay. Ayaw nga niya raw sanang magpakita sa TV dahil hindi naman daw siya yung nagpadala ng kwento kundi ang pinsan niya. Ayaw naman daw magpa-interview ng pinsan niya. Pero naniniwala daw siya na mahimala ang rebulto. Nalungkot ako dahil nalaman ko na Kristiyano ang pamilya niya at ang anak niya ay umaattend sa isang Christian church pero naniniwala siya sa rebulto. Ang anak naman niya ay di naniniwala. Sinabi ko na kailangan naming malibot ang bahay bago masabi na may himala nga talaga. Maliit lang ang bahay nila. Isa itong bahay kubo na kasya na ang 3 miyembro ng pamilya. Lupa kasi ang sahig at may kama doon. Napansin din namin ang butas sa bubong at syempre ang mga kamera na nakasabit pa rin pero naka-off na. Tapos na daw silang maghintay sa paghimala ng rebulto at nagliliwanag nga daw talaga ang mukha nito. Ngayon alam na namin na pagpasok pa lang na galing nga sa sinag ng araw ang liwanag at pinturang ang gamit sa Santo Niño ay acrylic. Nanlumo ako. Naisip ko na wala palang kwenta ang kasong hinawakan namin. Pero meron kaming hindi inaasahan na mangyari. Nangyari ito noong pinaglibot na kami sa bahay na mayroong kamera. Nakita na namin ang scientific side ng kwento kaya sinabihan ko si Ron na ito na ang oras para gamitin na namin ang aming mga kakayahan. Para sa akin, wala akong nakitang masamang espiritu sa bahay pero may mga natatap akong mga negative imprints. Negative imprints ng mga masasamang nangyari noong nakaraang taon bago kami makapunta doon. Pinahiga ko sa kama si Ron at pinag-retrocognition ko o yung psychometry o yung kakayahan na tingnan ang mga nangyari sa nakaraan. Nakita ko kung paano tumulo ang mga luha sa mata ni Ron. Masyadong personal ang mga nakita niya. Pinaliwanag namin na ang rebulto ni Santo Niño ay hindi mahimala, kundi isang natural lamang na pangyayari. Pero ang pinakadapat pagtuunan ng pansin ay ang bigat na dinadala ng pamilya nila. Sinabi namin na kailangan nilang kalimutan ang nakaraan at tumanaw sa kasalukuyan at hinaharap. Sinabi ni Ron na nakita niya kung paano naging tahanan ng adik ang tahanan nila. Kung papaano binaril ang lalaki dahil sa raid at kung paano nahirapang bumangon ang kanilang pamilya. Kung paano napuno ng kalungkutan ang kanilang tahanan na hanggang ngayon ay daladala ng nakatira sa bahay. Mabigat sa pakiramdam. Yan ang naramdaman namin na inamin naman nila habang umiiyak. Hinawakan ko sa likod si nanay at binigyan ng payo. Walang mas hihigit pa sa kalinga ng Panginoon. Kaya dapat lang na lumapit siya dito at magtiwala. Sinabi ko din na ipanalangin din niya ang pamilya ng naulila at magbagong buhay na sila. Lahat kami ay lumuluhang nanalangin. Pati na rin ang mga crew ng show na iyon ay umiiyak na rin. Wala mang himalang nangyari pero naramdaman ko na nakatulong kami kanila nanay at ang mga iniwan naming gamit na makatutulong sa kanila. Ilang araw bago i-air sa TV ang episode namin, nag-post ako sa FB ko na ano ba yan? Simpleng bagay lang, pinapalaki nyo pa. Dahil nga na-disappoint ako sa kaso na hindi naman pala paranormal pero pinalaki pa. Biglang nag-message sa akin ang researcher nila na ano daw ang ibig kong sabihin. Pinapatanong ng producer ng show. Pinaliwanag ko ang side ko at sinabing kung ayaw nilang ipalabas yung scene namin ay okay lang. Kaya noong i-air sa TV ang episode namin,
hindi talaga kami pinakita at pinagsalita na lang ang isang video expert. Nakakatawa pero totoo. Mga kwento ng kababalaghan sa Capiz. Taong 1979, nakatira kami sa isang liblib na lugar sa Capiz. Ang tawag sa lugar na ito ay Sitio Bato-Bato. Sakop ito ng Dulangan, Pilar, Capiz. Mga 3 taon lang ako noon. Ang Bato-Bato ay isang liblib na lugar sa probinsya. Masukal ang gubat sa likuran ng bahay. May sapa na kung saan lumulublob ang mga kalabaw. Kulay itim na ang tubig dito. Kapag panahon ng tag-init, nagiging malagkit na burak ang lugar. Sobrang tahimik at medyo may kalayuan ng mga bahay sa isa't isa. Ang tinitirahan naming bahay ay gawa sa pawid, kawayan at iilang matitigas na kayo sa dingding at upuan. May silong na kung saan nakaimbak ang mga coco lumber na nakasalansan. Mula sa kusina, makikita ang mga nakatanim na nipa, matataas na puno ng santol, mga nyog at ilang pang malalaking puno. Dahil sa kumpol-kumpol ang mga ito, halos hindi maaninag kung ano ang nasa likod ng bawat puno kapag takip silim na. May pamilyang kinatatakutan sa lugar namin dahil sa di umano'y aswang ang tatay nila na si Bansing. Mga nasa edad 70 na ito at ang balita ay may matinding karamdaman na. Sobrang payat, halos butot balat na lang. Pero ayon sa mga tao roon, hindi pa mamamatay dahil hindi pa naisasali ng bato ng aswang. Walang gustong tumanggap sa mga anak nito. Isa sa mga anak ni Bansing ay si Hamil, kilalang tahimik at mabait. Noong una, si Hamil ay palabati at masayahin. Mula nang magkasakit si Bansing, hindi na kumikibo si Hamil. Hindi makatingin ng diretso sa ibang tao at laging nakayuko kung maglakad. Umiiwas na rin sa tuwing may kasalubong. Nagduda ang mga tao na baka siya ang tumanggap ng bato ni Bansing. Pero walang gustong maniwala rito dahil kilala ngang mabait si Hamil at wala nga raw gustong tumanggap sa mga anak ni Bansing. Sa panahon na buhay si Bansing, maraming kababalaghan ang nangyari sa lugar namin. Isa na rito ay ang pag-atake ng sigbin. Isang gabi, nabulabog ang tulog ko nang biglang may narinig akong putok. Pagmulat ko ng mata ko, nakita ko ang tatay ko na may hawak na baril habang may sinisilip sa labas ng pinto sa kusina. Kasama niya ang tito ko na tumutulong sa pagsipat sa kanilang target. Nagising din si nanay at tinanong kung ano ang nangyari. Nagsitakbuhan sa loob ng kwarto ang mga kapatid ko. Sabi ni tatay, may nakita silang sigbin na dinadamba ang pinto sa kusina at tila gustong pumasok sa pinto. Ang sigbin ay kilalang isang uri ng aswang sa Capiz. Ito ay anyong asong itim. Malaki na halos 3 talampakan ng taas. May matatalas na ngipin at kulay pula ang mga mata. Nung marinig nila ang kalabog, sinipat nila sa siwang at binaril ang sigbin mula sa butas ng pinto. Erga ng baril kaya nakakalusot ang bala sa maliliit na butas na hindi nasisira ang pinto. Sa tingin nila, tinamaan ng sigbin pero nakatakbo pa rin palayo. Hindi nila binuksan ang pinto. Sa palagay nila, babalik pa ito kaya nag-abang silang dalawa habang kami naman ay nanonood sa may kwarto. 4 kaming magkakapatid. Sunod-sunod ang edad namin at 1 taon lang ang pagitan. Sa sala kami natutulog. Kadalasan,
Ang kulambong gamit namin ay iniipit sa ilalim ng banig. Nang gabing iyon, nakalimutan naming ipitin sa ilalim ng banig ang kulambo. Mga 3 oras ding nagmatsyag sina tatay sa maaring pagbabalik ng Sigbin. Nahiga na ulit ako sa banig sa sala. Pilit kong nilabanan ng antok dahil sa takot. Pero ang alam ko, napapikit pa rin ako. Nang ma-realize ko na nakaidlip ako, idinilat ko ang mga mata ko. May tumambad sa may paanan ko na isang lalaki. Hindi makita ang mukha dahil nasa madilim na parte ito ng sala. Si Hamil, ang anak ng aswang. Nasa labas siya ng kulambo. Nakatitig sa akin at nakasenyas ang isang kamay na tila niyayaya akong na lumabas. Umiling ako. Nakatitig pa rin siya sa akin. Hindi kumukurap. At sumisenyas ang isang kamay na tila sinasabing, "Halika." Umiling ulit ako. Yumuko si Hamil malapit sa kung nasaan ang mga paa ko. Inilusot niya ang kaliwang kamay sa kulambo at hinawakan ng kanang paa ko. Dahan-dahan niyang hinila ang paa ko palabas ng kulambo. Sa sobrang takot, hindi ako makagalaw. Hinila ko palabas ng kulambo ni Hamil hanggang sa ang kalahati ng katawan ko ay nasa labas na. Hindi ako makasigaw sa sobrang takot. Biglang may kumalabog. Bumukas ang pinto ng kwarto ni na tatay at parang sumabog ang liwanag na galing sa kanilang kwarto. Biglang binitawan ni Hamil ang paa ko at naglahong parang bula sa dilim. May dalang baril ulit si tatay at sinabing may narinig daw siya na malakas na kaluskos sa sala. Naisip niya na baka bumalik ang Sigbin. Sa ganong kaguluhan, parang nagising ang diwa ko. Parang panaginip ang lahat, pero tila totoong nakita ko si Hamil. Pero nagulat ako nang mapansing nasa labas na ng kulambo ang kalahati ng katawan ko. Bigla akong kumaripas at dali-daling bumalik sa loob ng kulambo. Tinanong ako ni tatay kung ano ang nangyari. Umiling na lang ako at tila sobrang tuyo ang aking lalamunan na hindi ko kayang magsalita. Pagkabalik ko sa loob ng kulambo, inipit ni tatay ito sa ilalim ng banig namin. Sumilip ulit si tatay sa may pinto ng kusina. Inaninag kung bumalik ang Sigbin. Dahil sa sobrang takot, hindi ko lang masabi na may nakapasok sa loob ng bahay. Sa tingin ko, nasagpo ako ni Hamil. Ang ibig sabihin ng sagpo ay isinailalim ang biktima ng aswang sa isang hypnotic spell, dahilan upang hindi makagalaw, makapagsalita at sunod-sunuran lamang. Ang sagpo ay isa sa mga estilo ng aswang upang kontrolin ang biktima nito. Magiging sunod-sunuran sa gustong gawin at hindi makapalag. Ang isang taong nasa ilalim ng sagpo ay kontrolado ang pag-iisip nito. Sa nangyari sa akin, ginawang panaginip lamang ni Hamil ang mga pangyayari upang isagawa ang tangkang pagtangay sa akin. To be continued. Kung may mga kwento ka namang nais ibahagi sa amin, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa aming mga social media accounts o bisitahin ang aming website para malaman ang mga paraan kung papaano ka makapagpapadala ng mga kwento. Lahat ng link na nabanggit sa episode na ito ay makikita sa ating show notes. Muli, maraming salamat sa pakikinig at hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod na kwentuhan natin, dito lamang sa Stories Philippines Podcast.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.